Sa bawat kanto ng ating kultura, may bulong, may paniniwala na sa unay tila walang lohika, pero sa likod ng pamahiin may katalinuhang matagal ng nais ikwento. Ito ang Katalisikan Chronicles at ngayon, pagsasama-samahin natin ang 4 sa mga pinakasikat na pamahiin ng mga Pilipino. Pero hindi lang natin sila uulitin. Susubukan din nating sagutin ang tanong, may practical bang dahilan sa likod ng mga ito? Sabi ng matatanda, pag galing ka sa burol, huwag ka raw dumiretso ng uwi. Magpagpag muna. Oh my goodness! Pamahiin lang ba ito? Actually, may practical na dahilan kung bakit ginagawa ito. Una, ito ay symbolic reset. Parang paglilinis ng sarili bago bumalik sa bahay. Pangalawa, nakakaiwas ito sa pagdadala ng emotional burden o malas daw mula sa lamay. Pero sa totoo lang, ang pagdaan muna sa ibang lugar ay nakakatulong. Bakit nga ba bawal tumingin sa salamin sa gabi? Sabi ng matatanda, baka raw may ibang tumingin pabalik sa'yo. Pero teka, anong sabi ng science? Ang utak natin ay programmed para makakita ng patterns kahit wala naman talaga. Ito ang tinatawag na pareidolia, yung parang may mukha kang nakikita sa dilim kahit shadow lang. Tapos kapag dim lighting at pagod ka pa, gumagana ang isa pang phenomenon, Troxler effect. Kapag nakatitig ka sa salamin ng matagal, nawawala ang peripheral vision mo. Resulta, nagdi-distort ang reflection mo. Parang may ibang anyo o multo kang nasisilip. Magtabi ng bawang sa pintuan para hindi mapasok ng masasamang espiritu. Pamahiin ba ito o may scientific na dahilan? Sabi ng matatanda, ang bawang panangga laban sa aswang, maligno at masamang espiritu. Pero sa siyensya, ang bawang ay may taglay na compound na tinatawag na alisin. Mayroon itong antibacterial, antifungal, antiviral properties na talagang kayang pumatay ng mikrobyo at masamang amoy. Kaya sa ancient times, ginagamit talaga ito pangontra ng sakit at infection. Kahit sa Europe, ginagamit din ang bawang panlaban sa vampires. Pero ang totoo, ang amoy nito ay sobrang tapang. Kaya kahit tao, hayop o insekto, umaatras. Kaya pag pinagsama mo ang pamahiin at science, proteksyon talaga. Lola ko laging sinasabi, huwag mo ilalapag sa sahig ang bag mo, mawawalan ka ng pera. Noon akala ko kalokohan lang. Pero teka, may logic pala. Una, madumi ang sahig, bacteria, germs, ew. Tapos ipapatong mo sa mesa, yikes. Pangalawa, subconsciously, parang minamaliit mo ang halaga ng gamit mo at ng pera mo. So superstition siya, oo, pero may practical wisdom din. Ikaw, guilty ka ba? Huwag na ulit follow at mag-subscribe sa Katalisikan Chronicles kung saan ang katalinuhan ay nagsisimula sa pagkamangha. Kita-kits sa susunod na episode.